papasok! Sigurado hindi mo pinagluloko. Hindi po, kailangan natin silang isanda. Sundan niyo po ako. Pwedeng-pwede nang makatakas si Moira nang nakalabas ng kulungan, pero nanaig ang pagiging ina niya at ayaw niyang mapahamak si Zoe sa kamay ni Madam Lotus. Kaya imbis tumakas ay humingi siya ng tulong at tamang-tama na nakasalubong niya ang mga SWAT team na rumesponde sa kulungan. Agad itinuro ni Moira ang sekretong lagusan papasok, kaya nailigtas lahat ng mga hostages at naparusahan ang grupo ni Madam Lotus at nasa Bartolina na sila. Laking pasalamat naman ang mga mababait na preso sa pamumuno ni Jinkai sa misteryosang preso na nagturo ng lagusan doon sa SWAT team papasok. Pero natatakot si Jinkai sa maaring kahinatnan ng hero na ito sa kamay ni Madam Lotus. Samantala kahit nakakulong ang nanay ni Zoe ay napakasaya ni Zoe nang nalaman mula sa warden na si mami ni Zoe ang dahilan na nailigtas sila lahat. Kaya sobrang saya ni Zoe na niyakap ang ina sabay pangako na gagawin nito lahat para makasama sila ulit. Si Moira naman ay kinausap ni warden kung totoo nga bang siya ang tumulong sa mga SWAT team o balak talagang tumakas noon ni Moira. Umamin si Moira na balak niya talagang tumakas pero hindi niya kayang mapahamak si Zoe at handa niyang isakripisyo ang kalayaan para lamang sa pinakamamahal niyang anak. At nakiusap si Moira kay warden na sana ilihim na lamang sa lahat na siya ang susi ng pagkaligtas ng mga hostages pati na rin ng mga pulis para hindi siya umano balikan ni Madam Lotus. Samantala, si Lynette naman ay hinahanap sila Chang Susan at Yosa pagkatapos ng hostage taking na nangyari na ayon kay Michael ay pinuntahan nila si Doc Carlos para ipaalam ang nangyari kanina kina Lynette at hindi nila nito makontak sa telepono ang asawa ni Lynette. Ang hindi alam ni Lynette ay isang krimen ang ginawa ni Carlos sa bahay nila na nag-away sila ng tunay niyang asawang si Irene. Dahil sa banta ni Irene, nasisirain sila Carlos at Lynette na ipakita ang video ng pagtalik nila. Doon na itulak ni Carlos ng napakalakas si Irene at nabagok ang ulo sa sahig dahilan ng pagdugo at pagkawala ng malay. At sa kagustuhan ni Carlos na may tago ang krimen, agad kinuha ang gamit ni Irene sa room ni Annalyn at itinago si Irene. Tama ng pagdating naman nila Chang Susan at Yosa at bago makapasok ang dalawa sa bahay ay kinalat ni Carlos ang laman ng paso sa sahig para matakpan ang ibabang bahid ng dugo sa higa at nagkunwaring nawala ng malay. Gulat naman ang dalawa sa nabungaran at doon na nagkamalay kunwari si Carlos. At nagtataka sila Yosa at Chang Susan na para bang naging paborito na umano ng masasamang tao na looban ang bahay nila Carlos. Hanggang kailan kaya itatago ni Carlos ang krimeng ginawa para lamang hindi sila masira ni Lynette? Abangan na lang natin ang susunod na episode dito sa Abot Kamay na Pangarap.